Hindi mo pwedeng ipatong ang kamay mo sa batang iyan, Vera. Sigaw ni Sinag habang yakap ang nanginginig na si Tala sa gitna ng nagliliwanag na bulwagan ng Casa Jacinta. Nanginginig ang mga kandila sa altar ng sala habang nakahilera ang buong angkan, nakasuot ng mapuputing baro at saya para sa ika-82 kaarawan ni Doña Jacinta Valmores. Dumagundong ang sampal ni Vera sa pisngi ni Sinag at kasabay noon ang bagsak ng lumang kahon na hawak ng matriarka. Kumalat sa sahig ang mga lumang retrato, isang pilas na baptismal certificate at isang pares ng gintong pulserang may nakaukit na pangalang hindi nila inaasahan. Hindi apo ni Kuya Mariano ang batang iyan, sigaw ni Tia Bing, ngunit pinutol iyon ng paos na tinig ni Doña Jacinta. Tama ka, sabi niya, nakatingin kay Tala na umiiyak. Hindi siya anak ng patay kong anak. Mas masakit ang totoo anak siya ng buhay kong anak na buong buhay kong itinago. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Tanging hikbi ni Tala at mabilis na tibok ng dibdib ni Sinag ang maririnig. Pagkatapos ay may isa pang tinig mula sa pinto at hindi pa iyan ang pinakamasamang lihim ng pamilyang ito. Like, comment at huwag bibitaw dahil ang kuwentong ito ng dugo, hiya at tahanan ay dudurog sa puso mo. Noong unang mapadpad si Sinag Ledesma sa Casa Jacinta, hindi niya alam na ang lumang bahay na iyon ang magiging sentro ng pinakamagulo at pinakamasakit na kabanata ng buhay niya. Ang alam lang niya noon, isa siyang mananahi at tagapagayos ng mga lumang telang may burda mula sa Betis, Pampanga, at tinawagan siya ng isang kilalang pamilya sa San Fernando upang kumpunihin ang isang lumang saya at belo na minsang isinuot ng matriarka ng angkan sa kasal nito mahigit 50 taon na ang nakalipas. Para kay Sinag, trabaho lang iyon, isang pagkakataong madagdagan ang ipon nila ng ama niyang si Berto, isang tahimik na lalaking marunong magukit ng kahoy at magpinta ng karatula, ngunit mabilis mapagod simula ng tubuan ng rayuma ang magkabilang tuhod. Hindi siya naghahanap ng gulo, lalong hindi ng pag-ibig. Pagkatapos, masira ang dati niyang mahabang relasyon sa isang lalaking paulit-ulit siyang pinaghihintay sa pangakong hindi naman tinutupad, natuto si Sinag na ang katahimikan ay mas mapagkakatiwalaan kaysa matatamis na salita. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising sa maliit nilang bahay na may bubong na yero at bakurang puno ng sampagita. Nagkakape siya habang nakikinig sa radyo ng ama niya, saka pinaplantsa ang lumang apron bago umupo sa kanyang mesa ng pananahi. Maingat ang mga daliri ni Sinag, para bang bawat tinahing butas ng tela ay may kasamang dasal. Hindi siya mayaman, hindi rin tanyag, pero kilala siya sa mga lumang simbahan at ilang pamilyang nag-iingat ng mga telang mas matanda pa sa kanya. Kapag may nasira, may kinain ng panahon, o may gustong buhayin mula sa alaala, si Sinag ang tinatawag. Ang tumawag sa kanya para sa Casa Jacinta ay si Aling Ermi, ang matagal ng katiwala ng bahay. Matanda na si Aling Ermi, ngunit matalim pa rin ang mata at maayos magsalita. Kailangan ka namin dito, sabi nito sa telepono. Ayaw ipaubaya ni Doña Jacinta ang belo sa kung sino-sino. Gusto niya babae ang hahawak at iyong marunong rumespeto sa lumang tahi. Sumangayon si Sinag matapos pakiusapan ng ama. Magandang proyekto iyan, anak, sabi ni Berto. Bihira ang ganyang tiwala. Una niyang nakita ang Casa Jacinta sa isang maulap na hapon. Nakatayo ang bahay na parang matandang reyna maputi ang pader. Malapad ang hagdang kahoy, may mga bentanilyang berdeng may kupas ng pintura at may malawak na hardin ng gumamela at dama de noche. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, parang may sarili ng paghinga ang bahay. Naroon ang amoy ng lumang kahoy, kandila, pinakuluang tsaa at mga lihim na matagal nang hindi binubuksan. Tinanggap siya ni Aling Ermi sa pinto, ngunit ang unang pumukaw sa pansin niya ay ang lalaking nakayuko sa may veranda, nagtuturo sa isang batang pasyente na huminga ng dahan-dahan habang ginagamit ang inhaler. Matangkad ito, maputla ang kulay ng polo, may salamin at mukhang pagod kahit mahinahon ang kilos.
Nang tumingala, tumama ang mata nito kay Sinag. Ikaw ang mananahi, tanong ng lalaki. Hindi bastos ang tono, pero hindi rin magiliw, parang sanay na itong suriin kung sino ang pumapasok sa bahay. Ako si Adrian, dagdag nito, apo ni Doña Jacinta. Tumango si Sinag. Ako si Sinag. Inayos niya ang bag na puno ng sinulid, karayom at maliliit na gunting. Pinatawag niyo raw po ako. Hindi pa niya alam noon na si Adrian Valmores ang lalaking dahan magbubukas sa isang bahagi ng puso niyang matagal niyang sinarhan, at siya rin ang lalaking susubok sa lakas ng loob niyang manatili kahit ang buong angkan nito ay handang iparamdam sa kanyang isa siyang dayuhan. Hindi agad naging magaan ang mga sumunod na araw. Ang totoo, sa unang linggo pa lang ni Sinag sa Casa Jacinta, malinaw na sa kanya na hindi lang lumang tela ang kailangang kumpunihin sa bahay na iyon. Ang belo ni Doña Jacinta ay nasa isang kahong nilalamon na ng amag at panahon, ngunit mas kupas pa roon ang relasyon ng mga taong nakatira sa loob. May 2 anak si Doña Jacinta na kapwa buhay pa noon, si Teodoro na madalas tawagin ng lahat na Tio Tedo at si Lourdes na kilala sa bahay bilang si Tia Bing. Patay na ang panganay na si Mariano, ama ni Adrian, at ang pagkawala nito ang tila sugat na hindi naghihilom sa lahat. May ilan pang apo at pamangkin na labas-pasok sa bahay, pero ang pinakamadalas niyang makasalubong ay si Vera, anak ni Tia Bing maganda, makinis, laging maayos ang ayos, at laging tila may nakatagong panunuya sa sulok ng bibig. Sa unang hapunang ipinakilala si Sinag sa pamilya, halos walang nagsalita sa kanya ng diretso. Si Tia Bing ang unang bumasag ng katahimikan. Hindi pa ba pwedeng sa Maynila na lang kumuha ng gagawa niyan? Tanong nito habang pinapaikot ang baso ng tubig. Parang mas sanay sila sa preservation. Hindi umangat ang tingin ni Sinag. Tuloy lang siya sa pagkain ng ensalada. Si Aling Ermi ang sumagot. Si Donya po ang pumili. Ah, malamig na sabi ni Vera. Kapritso ni Lola. Siyempre, si Adrian na kanina patahimik ang nagsalita. Kung may problema kayo sa pinili ni Lola, sa kanya kayo magsabi, hindi kay Sinag. Maikli ang tugon, ngunit sapat para maramdaman ng lahat ang linyang iginuhit niya. Pagkatapos ng hapunan, habang inaayos ni Sinag ang mga piraso ng lumang puntas sa silid panahi, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Jacinta, sakay ng wheelchair, itinutulak ni Adrian. Hindi katulad ng inaasahan ni Sinag, hindi mahina ang aura ng matanda. Payat na ito, at may pilay na ang isang kamay matapos ang bahagyang stroke. Ilang taon na ang nakalipas, pero ang tingin nito ay matalim pa rin at hindi basta natitinag. Ipakita mo, sabi nito. Inilatag ni Sinag ang belo sa mesa at dahan-dahan ipinaliwanag kung aling bahagi ang pwedeng iligtas. Aling bahagi ang kailangang dagdagan ng sinulid na katulad ng orihinal, at aling mancha ang hindi na mabubura kundi pwedeng takpan sa paraang hindi sisira sa kwento ng tela. Napatitig sa kanya ang matanda. Marunong kang gumalang sa tanda ng panahon, sabi ni Doña Jacinta. Hindi lahat gustong itago ang luma. Karamihan gusto lang magmukhang bago. Ngumiti si Sinag ng bahagya. Sayang po kasi kapag binura ang pinagdaanan. Tahimik na napangiti rin si Adrian sa likod ng lola niya, at iyon ang unang gabing napansin ni Sinag na iba ang kanyang kaba tuwing nakikita ang lalaki. Unti-unti siyang nasanay sa takbo ng bahay. Sa umaga, dumadating ang ilang tao para kumonsulta kay Adrian dahil pediatrician ito, at minsan ay pinapakiusapan ng mga kapitbahay na tingnan ang mga anak nila. Hindi ito nagtayo ng klinika sa mismong bahay, pero dahil mahal siya ng komunidad at ayaw ni Doña Jacinta na mawala ang buhay sa Casa Jacinta, pinapayagan nitong gamitin ang lumang receiving area bilang maliit na consultation space kapag walang bisita. Sa tanghali, lumalabas si Doña Jacinta sa hardin para paiinitin ang tuhod at magbilin kay Aling Ermi ng kung ano-anong lulutuin para sa hapon. Sa gabi, halos palaging may tensyon sa hapagkainan. Si Tia Bing, na laging may puna. Si Vera,
na laging may pahiwatig. Si Tio Tedo, na bihirang magsalita, ngunit may kakaibang ngiti kapag may bangayan, at si Adrian, na laging pilit pinapakalma ang lahat. Napansin ni Sinag na kay Adrian lang tunay na lumalambot ang matriarka. Kapag hinihimas nito ang buhok ng lola niya bago ito matulog, nagiging ordinaryong apo lang siya, hindi ang lalaking pinipilit ng buong angkan na akuin ang lahat ng responsibilidad. Minsan, naabutan ni Sinag si Adrian sa lumang oratorio ng bahay, nakaupo sa harap ng maliit na altar. May sakit ba si Lola? Mahina niyang tanong. Umiling si Adrian. Wala, pero minsan pakiramdam ko hindi katawan niya ang bumibigay. Pagod na lang talaga siyang maghawak ng pamilyang ayaw namang maghawakan. Natahimik si Sinag. Bakit ikaw ang laging sumasalo? Napailing siya kasi panganay na apo ako. At dahil noong namatay si Papa, parang may bahagi sa bahay na naniwalang kailangan kong palitan ang nawala. Tumingin siya kay Sinag at sa unang pagkakataon nakita niya ang lungkot na matagal nang tinatago ng lalaki. Doon nagsimula ang dahan-dahan paglapit nila sa isa't isa. Hindi ito iyong uri ng pag-ibig na sumabog sa isang gabing may ulan at musika. Tahimik itong namuo sa pagitan ng mga simpleng bagay. Sa pagtulong ni Adrian na buhatin ang mabibigat na kahon ng tela mula bodega, sa pagdadala ni Sinag ng salabat sa kanya kapag puyat ito sa pag-aalaga kay Doña Jacinta, sa sabayang katahimikan nila sa veranda habang nanonood ng ambon sa hardin, sa pagtawa nila nang minsang tinakasan ni Aling Ermi ang dayat ni Doña Jacinta para ipagprito ito ng banana Q sa likod bahay. Minsan, tinanong ni Adrian si Sinag kung bakit hindi na siya nag-asawa o nagkaroon ng sariling pamilya kahit halatang kayang-kaya na niya. Nagkibit balikat si Sinag. Hindi lahat ng naghihintay, hinihintay din, sagot niya. May mga taong pagod ng umasa. Hindi na siya nagtanong pa, pero mula noon ay mas naging maingat siya sa mga salitang binibitawan sa harap niya. Si Adrian naman, unti-unti ring nagbukas tungkol sa sarili. Ikinuwento niyang si Mariano, ang ama niya, ay nalunod sa isang aksidente sa dagat habang galing sa isang medical mission sa Bicol noong 14 siya. Simula noon, naging tahimik ang kanilang bahay at ang ina niyang si Pilar ay hindi na muling tumira ng matagal sa Casa Jacinta. Mas pinili nitong manirahan sa kondominium sa Clark at umuwi na lang kapag may okasyon. Masakit para sa kanya ang bahay na ito, sabi ni Adrian. Para kasing lahat dito may anyo ni Papa. Habang lumalalim ang pag-uusap nila, lalong nagiging matalim ang tingin ni Vera kay Sinag. Hindi siya tanga. Nararamdaman niyang hindi simpleng pagka-insecure lang ang laman ng mga pasaring nito. Sa tuwing pinupuri ni Doña Jacinta ang gawa ni Sinag o sinasabing may mahinahong kamay siya, lalong tumitigas ang panga ni Vera. Isang hapon, nadatnan niya si Vera sa silid panahi, hawak ang lumang suklay na pilak ni Doña Jacinta. Ang bilis mong nakapalagayan ng loob dito, sabi ni Vera. Parang sayo talaga ang bahay. Hindi tumingin si Sinag. Nagtatrabaho lang ako. Tumawa si Vera ng manipis. Iyan din ang sabi ng karamihan bago sila magugat. Hindi sumagot si Sinag. Sanay siyang may nang mamaliit. Hindi na bago sa kanya iyon. Pero nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi sa kwartong ipinahiram sa kanya sa silong ng bahay, ramdam niyang may unos nang namumuo kahit hindi pa niya alam kung gaano kalakas iyon. Natapos ni Sinag ang belo makalipas ang 3 linggo. At sa araw na inilabas niya iyon sa kahon at ibinuka sa harap ng lahat, nanatiling tahimik ang buong silid. Hindi niya ginawang mukhang bago ang tela, ibinalik lang niya ang dignidad nito. Nariyan pa rin ang bahagyang pagkadilaw, ang isang maliit na punit na sinadya niyang huwag tuluyang ikubli, at ang lumang tahi sa gilid na tila tanda ng isang kabataang minadaling maghanda para sa kasal. Nang marahang hinaplos ni Doña Jacinta ang belo, namuo ang luha sa mga mata nito. Ganito rin ang sabi ng asawa ko noon, bulong nito, na hindi raw dapat itago ang pilat ng tela dahil doon nakatira ang totoo. Lumingon ito kay Sinag. Magaling ka, hindi ka lang marunong manahi,
marunong kang makinig sa katahimikan. Dahil sa tagumpay ng proyekto, pinakiusapan siya ni Doña Jacinta na manatili muna sa bahay para ayusin pa ang ilang lumang table runner, punda at mga damit pambinyag ng pamilya. Malaki ang bayad na inalok, ngunit hindi pera ang totoong dahilan kung bakit siya pumayag. Hindi niya maipaliwanag, pero may kung anong humihila sa kanya pabalik sa Casa Jacinta, siguro ang himig ng lumang bahay, siguro ang lungkot ng matriarkang tila ayaw pang bumitaw sa mga alaalang nilamon ng panahon, o siguro ang lalaking natutunan niyang hanapin ang boses sa tuwing bubukas ang pinto. Hindi pa man siya umaamin, alam na ni Aling Ermi. Dahan-dahan ka, sabi nito, minsang nagbabalat sila ng mangga sa kusina. Mabait si Adrian, oo, pero ang pamilyang iyan marunong magyabang ng apelido at manumbat ng utang na loob. Napatingin si Sinag sa matanda. Hindi naman ako humihingi ng kahit ano. Iyon ang problema, mahinang sagot ni Aling Ermi. Minsan, mas natatakot ang mga tao sa mga hindi humihingi kasi hindi nila alam kung anong laman ng puso mo. Sa sumunod na buwan, inimbitahan si Sinag ni Adrian na samahan siyang maghatid ng gamot sa isang barangay na binabaha tuwing tagulan. Nakatira roon ang ilang pamilyang matagal nang tinutulungan ni Mariano noon at ipinagpatuloy ni Adrian ang ugaling iyon ng ama. Sa biyahe, nakasakay sila sa lumang pickup na amoy antiseptic at ulan. Unang beses nilang mapag-isa ng ganoon katagal at doon sinabi ni Adrian ang bagay na matagal na pala niyang iniisip. Natatakot akong masanay sa'yo, sabi niya habang nakatingin sa kalsada. Bakit? Tanong ni Sinag. Kasi kapag nasanay ako, hindi ko nagugustuhing mawala ka. Hindi nakaimik si Sinag, hindi siya sanay sa tuwirang lambing. Pero ang mas ikinagulat niya, hindi iyon nakakatakot pakinggan. Para lang itong katotohanang matagal nang naghihintay ng tamang sandali para sabihin, hindi naging madali ang pag-usbong ng relasyon nila. Nang mapansin ni Vera at Tia Bing na mas madalas nang kasama ni Adrian si Sinag, lalong naging lantad ang kanilang pagkayamot. Isang gabi, habang naghahapunan, pahapyaw na sinabi ni Tia Bing, Adrian, dapat yata maghinay-hinay ka. Magkaiba ang pakikitungo sa bisita at sa taong pwedeng akalaing may karapatan dito. Bumigat ang katahimikan. Si Adrian ang unang nagsalita. Kung may gusto po kayong sabihin, sabihin niyo ng diretso. Diretso? Ngumiti si Tia Bing. Sige, ayokong masira ang pangalan ng pamilya sa tsismis na ang tanging kwalifikasyon ng mapapangasawa mo ay mahusay siyang humawak ng karayom at mahina ang lola mo sa mga babaeng marunong magpaamo. Sobra na po. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinawakan lang niya ang kamay ni Sinag at inalalayan itong tumayo. Tara, sabi niya. Unang beses iyong may hayagang kumampi sa kanya sa loob ng bahay at kahit nanginginig si Sinag sa kahihiyan, may kakaibang lakas na sumama sa paghawak ni Adrian sa palad niya. Sa beranda sila, naupo hanggang hating gabi. Mula sa itaas, tanaw ang bahagyang liwanag ng syudad at ang mga bubong na basa sa ambon. Doon unang hinalikan ni Adrian si Sinag, mahinahon, parang nagtanong muna bago tumuloy. Hindi ito marahas na halik ng padalos-dalos na damdamin, para itong pangakong gusto munang intindihin ang timbang. Ayokong itago ka, sabi ni Adrian sa kanya pagkatapos. Pero ayokong ilagay ka rin sa gitna ng gulo ng pamilya ko nang hindi mo alam ang papasukin mo. Napangiti si Sinag kahit may kirot. Parang may choice ako. Meron, sabi niya. At kung sasabihin mong ayaw mo, hindi kita hahabulin. Rerespetuhin ko. Doon lalo siyang natahimik. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, may lalaking hindi humihingi ng sagot bilang kabayaran ng kabutihang ipinakita. Iyon ang mismong dahilan kung bakit mas lalong nahulog ang loob niya. Naging masama ang reaksyon ng pamilya nang tuluyan ng aminin ni Adrian ang relasyon nila. Dumating pa si Pilar, ang ina niya, mula Clark para kausapin ang anak. Inaasahan ni Sinag na baka ito ang mas magiging mabait dahil hindi naman ito palaging kasama sa bahay, pero mali siya.
Mahinhin magsalita si Pilar, ngunit mas masakit iyon kaysa tahasang pangiinsulto. Wala akong problema sa pagiging simple mo, sabi nito kay Sinag habang umiinom sila ng tsaa sa sunroom. Ang problema ko, anak ko, si Adrian, hindi siya pwedeng maging eksperimento ng isang babaeng sanay sa kakarampot. Hindi agad nagsalita si Sinag. Nang tumingin siya kay Pilar, kalmado ang mukha niya. Hindi ko po siya tinitingnan bilang daan palabas sa hirap. Lahat iyan ang sinasabi sa umpisa, sagot ni Pilar. Kapag hindi ka sanay sa malaki, nalalasing ka sa posibilidad. Tumayo si Sinag. Hindi ko po kailangan ang mga bagay dito para malaman ang halaga ko. Akala niya doon matatapos iyon, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, naroon si Doña Jacinta. Narinig pala ang usapan, at iyan mismo ang dahilan kung bakit dapat kang mahiya, Pilar, malamig nitong sabi sa manugang. Ang babae lang natakot na mabawasan ang halaga, siya ang laging natatakot maagawan. Makalipas ang ilang buwan, sa kabila ng pagtutol ng ilan, humingi ng pahintulot si Adrian kay Doña Jacinta na pakasalan si Sinag. Walang engrandeng proposal. Dinala lang niya si Sinag sa maliit na kapilyang nasa likod ng bahay, iyong may lumang kampanang hindi na halos gamitin at may estatwang San Rafael na pudpod na ang pakpak. Doon niya inilabas ang singsing ng ina ng lola niya, hindi mahal, hindi malaki, pero may kasamang sulat na nagsasabing ipinapamana iyon sa babaeng marunong magtagpi ng tahanan. Ayokong pangakuan ka ng perpekto, sabi ni Adrian. Hindi ko rin kayang ipagkaila na mahirap ang pamilyang ito. Pero alam ko ang isang bagay. Kapag nasa tabi kita, nagiging tahanan ang mga bagay na dati kong tinitiis lang. Umiiyak na si Sinag bago pa siya tuluyang makasagot. Oo. Ang tanging nasabi niya, maliit lang ang naging kasal nila. Sa kapilya rin ng Casa Jacinta, ginanap ang seremonya at si Aling Ermi ang halos nanayong ina para kay Sinag. Dumalo ang ama niyang si Berto na halatang kabado sa dami ng may apelido at alahas pero matatag ang tingin sa anak. Si Doña Jacinta ang pumili ng lumang saya na isinuot ni Sinag, iyong siya mismo ang nagpagawa para sa isa niyang anak na hindi na nagamit kailanman. Walang nagsalita tungkol doon. Pero napansin ni Sinag na may kung anong anino sa mukha ng matriarka habang inaayos ang kwelyo niya. Si Tia Bing ay ngumiti lang ng pilit. Si Vera ay hindi halos nagpakita maliban sa mismong seremonya at si Pilar ay dumalo ngunit hindi tumingin ng diretsyo kay Sinag kahit minsan. Gayunman, sapat na iyon para sa bagong mag-asawa. Sa maikling sandaling iyon, naniwala silang kaya nilang buuin ang sarili nilang kapayapaan sa gitna ng gulo. Hindi nila alam na ang kasal na iyon ang magsisilbing hudyat para mas lalong lumitaw ang mga lihim na matagal nang ibinaon sa pundasyon ng bahay. Sa unang mga buwan ng pagsasama nila, pilit na hinanap ni Sinag at Adrian ang ritmo ng pagiging mag-asawa sa loob ng bahay na parabang laging may nakamasid. Hindi sila lumipat agad dahil ayaw ni Adrian iwan si Doña Jacinta at sa totoo lang, hindi rin kayang pabayaan ng matriarka ang lumang bahay. Kaya naniraan sila sa silid na dating kay Mariano noong binata pa ito, maluwang, may mataas na kisame, may bintanang tanaw ang hardin at may aparador na amoy sidar at lumang papel. Si Sinag ang unang nagbukas sa mga drawer at natuklasang may mga lumang reseta ng bata, mga lumot na litrato ng medical missions at mga munting tala ng ama ni Adrian. Hindi niya pinakialaman ang mga iyon nang walang paalam. Maingat lang niyang nilinis ang alikabok at ibinalik sa pinanggalingan. Doon niya unang naunawaan na sa pamilyang ito, bawat aparador ay may kalansay na hindi naman literal, pero sapat para takutin ang sinumang walang tibay ng dibdib. Pilit niyang pinagaan ang atmosfera ng bahay sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Tuwing linggo, nagmumungkahi siyang sabay-sabay kumain sa mahabang mesa sa silid kainan, hindi para sa formalidad, kundi para lang maramdaman ni Doña Jacinta na buo pa rin ang pamilya.
Nagluluto si Aling Ermi ng paboritong bringhe ng matriarka, si Adrian ang nagtitimpla ng tsaa at si Sinag ang nag-aayos ng mesa gamit ang mga nilinis niyang lumang runners at napkin ring. Minsan ay maayos ang takbo, minsan na may tatayo si Vera sa gitna ng pagkain na parang may naalala siyang mas mahalagang pupuntahan. Kapag masama ang timpla ni Tia Bing, may masasabi itong patama sa mga simpleng ideya ni Sinag. Hindi napapagdugtong ang pamilya sa table runner, minsan nitong sabi, ngumiti lang si Sinag. Hindi po. Pero minsan sa pagupo sa iisang mesa, may naaalalang relasyon ang mga taong matagal nang tumatalikod. Sa panlabas, mukhang unti-unti na nga silang umaayos. Si Pilar ay hindi pa rin malambing, pero tumigil na sa lantaran niyang pagkontra sa manugang. Si Tio Tedo, na dating halos hindi nakikisalamuha, ay mas madalas nang nagpapakita, lalo na kapag may health concern ang kapatid niyang si Bing o si Doña Jacinta. Maging si Vera ay minsan sumasama sa hardin kapag naroon si Lola, bagaman halatang napipilitan lang, ngunit sa ilalim ng mga munting pagsubok na ito, may naghihintay na mas malaking pagyanig. Nagsimula iyon sa isang hapong tinawag ni Doña Jacinta ang buong pamilya sa sala. Malakas ang ulan sa labas, at ang tunog ng patak sa bubong ay parang paunang tambol sa masamang balita. Nakasuot ang matriarka ng kulay abong saya, at tila mas tuwid ang upo kaysa karaniwan. Hindi ako habang buhay nandito, direkta nitong sabi. At habang may isip pa ako, gusto kong maayos ang dapat ayusin, walang umimik. Maging si Vera, na laging may handang komento, ay napatahimik. Hindi ko ipagbibili ang Casa Jacinta, dagdag nito. Hindi ko ipapaupahan. Hindi rin hahatiin ang kapilya, ang hardin, at ang lumang kusina na parang mga plato sa piyesta. Isa ang bahay na ito, at isa lang ang dapat mangalaga rito. Ramdam ni Sinag ang pagigting ng hangin. Hindi pera ang pinag-uusapan ng matriarka, ngunit alam niyang sa pamilyang ito, ang karapatang humawak sa bahay ay katumbas ng autoridad, kasaysayan, at dangal. Hindi ko pa sasabihin ngayon kung kanino ko iiwan ang pangangalaga, sabi ni Doña Jacinta. Pero malinaw ang isang bagay, hindi apelyido lang ang batayan ko. Hindi rin unang anak, hindi rin pinakamaganda ang edukasyon, at lalong hindi pinakamalakas ang boses sa hapag. Tumitig ito, isa-isa sa lahat. Ang bahay na ito mapupunta sa marunong magtira ng upuan para sa mga kamag-anak na kahit galit ka, hindi mo pwedeng burahin. Nagtama ang tingin ni Vera at ni Tia Bing, at doon pa lang, alam na ni Sinag na hindi iyon magtatapos sa simpleng abiso. Kinagabihan, nagsimula ang bulungan sa buong bahay. Narinig ni Sinag si Vera na nagsasalita sa telepono sa veranda. Kapag napunta kina Adrian iyan, wala na tayong laban, sabi nito sa kung sino man ang kausap. Sa kusina naman, nadatnan niya si Aling Ermi na pinipiga ang bimpo ng sobrang diin. Hindi na naman matatahimik ang bahay, buntong hininga ng matanda. Noong huli itong pag-usapan, may umalis, may umiiyak, at may lihim na tuluyang ibinaon. Napatingin si Sinag. Anong lihim? Ngunit ngumiti lang si Aling Ermi, iyong ngiting may takot. Sa bahay na ito, anak, mas ligtas kung hindi mo alam hanggat hindi ka kailangan ng totoo. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa Casa Jacinta para sa anibersaryo ng pagkakatayo ng kapilya ng pamilya. Dumating ang mga malalayong kamag-anak, mga ninong at ninang, mga pari, mga kapitbahay, at ilang matatandang matagal nang nakakakilala sa angkan. Si Sinag ang nagasikaso ng mga table linen, si Adrian ang tumutulong sa kusina kapag wala siyang pasyente, at si Doña Jacinta ay kitang-kita masaya sa dami ng tao. Iyon sana ang gabing gusto niyang ipakitang kaya pang maging buo ng pamilya. Ngunit bago pa magsimula ang salusalo, dumating ang isang babaeng hindi inaasahan ng lahat. Nakasakay ito sa lumang puting van. Payat, medyo kupas ang makeup, ngunit may dating pa rin ang tindig. May kasama itong batang babae na halos 11 taong gulang, mahaba ang buhok, tahimik ang mata at parang sanay ng hindi pinapansin. Pagbukas ng pinto, agad tumigas ang mukha ni Pilar.
Mirela. Bulong nito. Tumayo si Adrian na parang may biglang humila sa gulugod niya. Hindi kilala ni Sinag ang babae, pero ramdam niyang may bigat ang pagdating nito. Lumapit si Mirela sa sala na parang pamilyar ang bawat kahoy at sulok. Pasensya na sa pagpunta nang walang paalam, sabi niya. Pero may karapatan ang anak ko sa bahay na ito. Kumunot ang noo ni Doña Jacinta. Anak mo? Itinulak ni Mirela ng bahagya ang bata pasulong. Ito si Tala. Anak siya ni Mariano. Parang may pumutok na bote sa gitna ng sala. Nanlamig si Adrian. Anong sinasabi mo? Paus niyang tanong. Nanginginig si Pilar sa galit. Si Vera naman, sa halip na mabigla, ay tila matagal nang hinihintay ang eksenang iyon. May mga ebidensya ako, dagdag ni Mirela habang inilalabas ang ilang lumang litrato, isang sulat kamay at isang pulserang may ukit na letrang M. Hindi ako pumunta rito para manghingi. Pumunta ako rito dahil sawa na akong manahimik para protektahan ang reputasyon ng mga Valmores habang lumalaki ang anak ko na parang walang ama. Napatingin si Sinag kay Adrian. Hindi pagkakasala ang una niyang nakita sa mukha nito, kundi pagkabasag. Para iyong batang muling nawalan ng ama sa harap ng maraming tao, hindi na natuloy ng maayos ang pagtitipon. Inihatid sa guest room si Mirela at si Tala dahil ipinagutos mismo ni Doña Jacinta na walang batang pauuwiin sa gitna ng gulo. Kung may katotohanan man o wala, bata ang kasama mo, malamig nitong sabi kay Mirela. At sa bahay ko, hindi pinagdidiskitahan ang bata. Ngunit ng gabing iyon, walang natulog ng mahimbing. Si Adrian ay nanatiling nakaupo sa may paanan ng kama, tulala, habang hawak ang isa sa mga lumang litrato. Si Sinag, kahit naguguluhan, ay tahimik lang na naupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano ka kakausapin, sabi niya sa wakas. Hindi kita kayang depensahan sa bagay na hindi ko alam. Pero hindi rin kita iiwan sa gitna nito. Pumikit si Adrian. Hindi ko alam kung totoo. Pabulong niyang sabi. At iyon ang pinakamasakit. Kasi hindi ko na matatanong si Papa. Kinabukasan, kumalat na ang usapan sa buong bahay. May ilan sa angkan ang nagsabing halatang habol lang ni Mirela ang pangalan ng Valmores. May ilan namang sumingit ang nakaraang kwento na minsang nakita raw nilang malapit si Mariano sa isang mga awit sa piyesta sa Apalit. Si Tia Bing ay paulit-ulit na nagsasabing dapat agad paalisin ang babae at ang bata hanggat hindi na patutunayan ang claim. Si Vera naman ay tila biglang naging mahinahon kay Tala, bagay na lalong ikinainis ni Sinag dahil amoy na amoy niyang hindi iyon taos puso. Samantala, si Doña Jacinta ay hindi agad nagpasya. Ang problema sa mga lihim, sabi nito sa hapag, kapag sinubukan mong tabunan ng walang sapat na bigat, mas mabilis lang silang aangat. Kaya pinanatili nito sina Mirela at Tala sa bahay habang hinihintay ang abogado at habang sinusuri ang mga ebidensya. Hindi inaasahan ni Sinag na ang taong una niyang maaawa at mapapalapit sa kanya sa gitna ng iskandalong iyon ay si Tala. Tahimik ang bata. Halos hindi kumakain kapag maraming tao at laging hawak ang lumang tela ng punda na parang iyon lang ang tanging pag-aari niyang alam niyang sa kanya. Isang hapon, nadatnan ni Sinag si Tala sa silid panay, hinihimas ang lumang mga ribon. Mahilig ka sa tela? Tanong niya. Nagkibit balikat ang bata. Sabi ni Mama, ang mga lumang bagay hindi raw itinatapon kung may pusong handang umayos sa mga ito. Natigilan si Sinag sa sagot. Tama ang mama mo, mahinahon niyang sabi. Doon unang bahagyang ngumiti si Tala. Mula noon, madalas na siyang pumupunta sa silid panahi para manood habang nagtatahi si Sinag. At sa bawat pagdikit ng loob ni Sinag sa bata, lalong lumalala ang tingin sa kanya ng ilang miyembro ng pamilya na para bang ang simpleng kabutihan sa isang batang inosente ay pagtataksil na agad sa dugo ng asawa niya. Ilang araw na magkasunod na mabigat ang katahimikan sa pagitan nina Adrian at Sinag. Hindi dahil may galit, kundi dahil pareho silang nag-iingat na huwag makapagsalita ng bagay na hindi na mababawi. Minsan,
Gigising si Sinag sa madaling araw at makikitang gising pa rin ang asawa, nakaupo sa veranda habang hawak ang lumang fountain pen ng ama nito. Kapag lalapitan niya, iisa lang halos ang sinasabi ni Adrian. Kung totoo iyon, bakit walang nakapagsabi? Kung hindi naman totoo, bakit may mga sulat na ganoon? Ayaw din niyang piliting tanggihan ang bata para lang maprotektahan ang pangalan ng pamilya. Sa unang pagkakataon, matapos silang magpakasal, may isang problemang hindi nila kayang harapin bilang simpleng mag-asawa. Kinakalaban nila ang nakaraan. Mas lumala ang sitwasyon nang malaman ni Pilar na pinapayagan ni Sinag si Tala na manatili sa silid panahi at minsan ay sabayan siyang kumain ng merienda. Hindi mo ba naiintindihan ang ginagawa mo? Malamig na sabi nito sa kanya sa kusina. Habang hindi malinaw ang lahat, ang bawat kabaitan mo sa batang iyan ay pagtalikod sa anak ko. Napaharap si Sinag kay Pilar. Bata po siya. Hindi ko siya pwedeng tratuhin na parang may kasalanan siya sa pinagtatalunan ng matatanda. Ganyan nagsisimula iyan, sagot ni Pilar. Sa awa, hanggang sa mamalayan mong inaagaw na sayo ang dapat sa asawa mo. Hindi napigilan ni Sinag ang sarili. Kung ang tingin niyo sa pag-aasikaso sa bata ay pagagaw, baka hindi ang bata ang problema ninyo. Namutla si Pilar. Hindi na sila nag-usap pa, ngunit sa gabing iyon, malinaw na nabiyak lalo ang pader sa pagitan nila. Si Vera na may naging mas palakaibigan kay Mirela sa paraang hindi nakaligtas sa paningin ni Sinag. Minsan, naabutan niya ang dalawa sa lumang azotea, pabulong na nag-uusap habang pinaglalaruan ni Vera ang pulserang may ukit na M. Nang maramdaman nilang may tao, sabay silang tumahimik. May kailangan ka ba? Matamis na tanong ni Vera. Umiling lang si Sinag, ngunit may tumimo sa isip niya. Bakit parang hindi gulat ang reaksyon ni Vera nang dumating si Mirela? Bakit tila may alam na ito bago pa ang lahat? Hindi mahusay na investigador si Sinag, pero mahusay siyang makinig sa hindi sinasabi. Napansin niyang si Tala ay hindi kailanman tinatawag ni Mirela sa palayaw na naririnig niya sa ibang mga magina. Mas madalas pa itong sabihan ng tumayo ka ng maayos o huwag kang iiyak sa harap nila kaysa yakapin. Napansin din niyang sa tuwing binabanggit si Mariano, iba ang lungkot sa mukha ni Mirela, parang hindi lungkot ng babaeng iniwan, kundi lungkot ng taong may matagal ng kinikimkim na kasinungalingan. Isang hapon, habang tinuturuan niya si Tala magtahi ng simpleng tusok, napansin niyang may maliit na birthmark ang bata sa likod ng kaliwang tenga, isang hugis gasuklay na kaparehong-kapareho ng nakita niya minsan sa leeg ni Tia Bing nang matapunan ito ng malamig na tubig sa kusina at bahagyang tumaas. Ang buhok, mabilis lang iyong sandali, ngunit tumimo sa isip ni Sinag. May kapatid ka ba? Tanong niya kay Tala ng pasimple. Umiling ang bata. Sabi ni Mama, ako lang, sino ang nagsuklay sa iyo noong bata ka? Si Tita Vera po minsan, noong maliit pa ako, inosenteng sagot ni Tala. Napahinto si Sinag. Tita Vera? Tumango si Tala. Kaibigan siya ni Mama noon pa. Minsan nga po sabi niya, matagal na niya akong gustong dalhin dito para raw makita ko kung saan ako bagay. Kinabahan si Sinag. Hindi niya alam kung ano ang buo pang larawan. Pero malinaw na hindi basta aksidente ang paglitaw ng magina sa gitna ng usapan tungkol sa mana ng bahay. Nagsimula siyang magtanong ng palihim kay Aling Ermi. Sa una, umiiwas ang matanda. Ngunit isang gabing inabutan niya itong nakatingin sa lumang kahon ng mga baptismal garment, bumuntong hininga ito at nagsalita. May mga gabing masyadong mahabang itago ang alam mo, sabi nito. Noong mga bata pa sina Bing at Mariano, halos magkasinggidad lang ang agwat. Si Bing ang pinakamaganda sa kanilang tatlo. Masayahin, mahilig sumayaw sa pista at maraming manliligaw, pero istrikto si Doña Jacinta. Kapag may lalaking hindi niya gusto, para bang kasalanan ng mabuhay. Tumingin ito kay Sinag. May isang pagkakataon noon, bago pa ikasal si Bing, na bigla siyang nawala ng ilang buwan. Sinabi sa amin na nasa Baguio para magpahinga. Pagbalik niya,
payat, tahimik at mas matalas na ang dila. Kasunod noon, may batang ipinanganak sa bayan na pinalaking anak ng isang mga awit sa perya na si Mirela. Nanlaki ang mata ni Sinag. Ibig niyong sabihin, wala akong sinabing tiyak, mabilis na sabat ni Aling Ermi. Pero may mga bagay akong nakita at may mga bagay akong ipinilit kalimutan. Hindi agad ibinunyag ni Sinag ang hinala niya kay Adrian. Takot siyang makadagdag lang sa pasanin nito nang walang sapat na ebidensya. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang nababagabag. Kapag nakikita niyang umiwas si Bing kay Tala na para bang takot itong salubungin ang tingin ng bata, o kapag biglang nanginginig ang kamay ni Mirela sa tuwing magtatanong ang abogado tungkol sa eksaktong petsa at lugar ng pagkakakilala raw nila ni Mariano, lalo siyang naniniwalang may ibang katotohanan. Nagdesisyon siyang kausapin si Berto, ang ama niyang bihirang magbigay ng opinyon tungkol sa pamilya ng asawa niya. Pag-uwi niya sa kanilang lumang bahay isang Sabado, nadatnan niyang naglilinis si Berto ng lumang kahong puno, ng mga lumang resibo at litrato. Hindi agad niya alam kung paano sisimulan. Pero sa huli ay direkta niyang tinanong, "Pa, kilala mo ba dati ang mga Valmores?" Nanigas ang balikat ni Berto. "Bakit mo natanong? Parang may mga bagay kang hindi sinasabi tuwing nababanggit sila." Napaupo ang ama niya sa bangkito. Matagal itong tahimik bago nagsalita. "Naging driver ako ni Doña Jacinta noong bata pa ako," sabi nito. "Hindi matagal, ilang taon lang. Doon ko nakitang kayang ipagpalit ng mayayamang pamilya ang katotohanan para lang manatiling malinis ang apelyido." Napaupo si Sinag sa tapat niya. "May alam ka ba tungkol kay Tita Bing at kay Tala?" Pumikit si Berto. "May gabing inutusan akong maghatid ng isang batang babae sa isang maliit na bahay sa tapat ng peryahan. Naroon si Mirela. Ang sabi ni Donya, regalo raw ng langit ang batang iyon sa babaeng matagal nang hindi magkaanak. Pero umiiyak si Bing sa loob ng sasakyan bago kami umalis. At habang hawak niya ang kumot ng sanggol, paulit-ulit niyang sinasabi, 'Anak ko iyan, ma. Anak ko iyan.'" Parang biglang sumikip ang silid. Hindi makapagsalita si Sinag. "Bakit hindi mo sinabi kahit kanino?" Nanginginig niyang tanong. Sino ang maniniwala sa driver? Mapait na sagot ni Berto. "At noon, bata pa ako, takot ako. May pinirmahan pa akong papel na hindi ako magsasalita tungkol sa mga nakita ko. Nahiya ako sa sarili ko dahil sumunod ako. Pero may mga pagkakataong ang katahimikan ng mahirap ay hindi kagandahang asal kundi takot na mawalan ng kabuhayan." Umiiyak na si Sinag. Hindi dahil galit siya sa ama, kundi dahil lalo niyang nakita kung gaano kakapal ang pader ng mga pamilyang kayang bumili hindi lang ng serbisyo kundi ng katahimikan ng iba. Nang gabing bumalik siya sa Casa Jacinta, doon niya sinabi kay Adrian ang lahat. Matagal itong hindi nagsalita. Tumingin lang sa malayo, para bang isa-isang ibinababa sa balikat nito ang mga bagong bigat. "Kung tama ka," sabi niya sa wakas, "ibig sabihin ginamit ang pangalan ng patay kong ama para ilabas ang lihim ng tiyahin ko." Tumango si Sinag. "At may posibilidad na may alam si Vera." Humigpit ang panga ni Adrian. "Hindi ko maintindihan kung bakit. Baka para sa mana." Sagot ni Sinag. "Baka para pahinain ang claim mo. Baka para magulo ang isip ni Lola. Baka para mailayo ako sa'yo. Hindi ko alam pa." Saglit siyang tumigil. "Pero alam ko, hindi dapat maging sandata ang batang walang kamalay-malay." Nagaway sila kinabukasan, ang unang totoong malakas na away nila bilang mag-asawa. Hindi dahil hindi naniwala si Adrian, kundi dahil gusto nitong harapin agad si Bing and si Vera kahit wala pa silang hawak na matibay na papeles. "Hindi ko kayang tumunganga habang ginagamit si Papa sa kasinungalingan," sigaw nito. "At hindi ko kayang hayaang guluhin nila si Lola hanggang sa bumigay siya." Sumigaw rin si Sinag, bagay na bihira niyang gawin. "At hindi ko kayang makita si Tala na ibabato-bato ninyo kapag nagkamali tayo ng hinala." Napatahimik si Adrian. Pareho silang hingal, parehong nasaktan hindi lang sa sinabi,
kundi sa katotohanang pareho silang tama sa kinatatakutan nila. Sa huli, si Adrian ang unang lumambot. "Pasensya na," mahinang sabi niya. "Galit ako, pero hindi sa'yo." Lumapit si Sinag at hinawakan ang mukha nito. "Alam ko," bulong niya, "pero kailangan natin ng totoo, hindi ng mas malakas na sigaw." Kaya nagpasya silang maghanap ng patunay bago sumabog ang lahat, at habang lalo nilang kinakapa ang nakaraan, lalong nagiging malinaw na ang laban sa Casa Jacinta ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang magmamana ng bahay. Tungkol na ito sa kung sino ang may karapatang aminin, itanggi at burahin ang dugo kapag hindi na ito maginhawa sa kanilang reputasyon. Mula noon, naging doble ang pag-iingat ni Sinag at Adrian. Hindi nila maaaring basta salakayin ang lumang sugat ng pamilya nang walang hawak na pangtahi. Una nilang kinausap ang abogado ni Doña Jacinta sa paraang hindi naghihinala ang iba. Sa tulong ni Aling Ermi, nakasingit sila ng appointment sa lumang opisina nito sa May Guagua. Doon nila nalaman na ang mga dokumentong ibinigay ni Mirela ay may ilang hindi tugma sa petsa. Ang sulat kamay na sinasabing mula kay Mariano ay gumagamit ng panulat at letterhead na lumabas lang 2 taon matapos mamatay ang lalaki. Ang retrato namang ipinakita ay pwedeng kuhanan kahit sinong magkatabing tao sa isang pista. At ang pulserang may ukit na M ay hindi sapat na ebidensya ng paternity. Ngunit kahit may depekto ang mga dokumento, hindi pa rin napatutunayang kasinungalingan ang buong kuwento. Ang pinakamapanganib na kasinungalingan, sabi ng abogado, iyong may kaunting katotohanan sa loob, iyon ang pinakamatagal mamatay. Nagpunta rin sila sa parokya kung saan sinasabing bininyagan si Tala. Doon, matapos ang mahabang paghahanap sa luma at amoy lumot na rehistro, natuklasan nilang huling bahagi ng pangalan ng ina ay nabura sa pahina. Nakalagay, Ina, M, at sa ama, may guhit lang. Ngunit nang itapat ni Adrian ang pahina sa liwanag, may bahagyang bakas ng isa pang apelyidong nabura noon pa. Hindi malinaw ang kabuuan, pero lumitaw ang 3 titik. Napatingin si Sinag sa asawa. Bing, mahina niyang bulong. Napalunok si Adrian. Wala pa ring sapat, pero lumilinaw ang anino. Samantala, lalong nagiging kakaiba si Vera. Minsan ay sweet kay Tala sa harap ng lahat, aakbayan pa ito at ikukuha ng dessert. Ngunit kapag walang nakatingin, maririnig ni Sinag ang malamig na boses nito. Umayos ka ng upo. Kapag ganyan ka, lalo nilang makikitang hindi ka dito lumaki. O kaya namay, huwag kang didikit kay Adrian. Baka isipin niyang gusto mong umagaw. Isang beses, nadatnan ni Sinag si Tala sa likod ng kusina, umiiyak dahil pinagsabihan daw ni Vera na huwag nang umasa na mamahalin siya ng mga taga roon kung hindi siya magpapakatatag. Umupo si Sinag sa tabi niya at pinunasan ang luha nito. Hindi mo kailangang magpakatigas para lang tanggapin, sabi niya. Ang mga batang katulad mo dapat minamahal ng hindi pinapapili kung sino ang sasaktan nila. Tahimik na yumakap si Tala sa kanya. Sa yakap na iyon, mas lalo pang tumibay ang pasya ni Sinag na ilabas ang totoo kahit masunog ang sarili niyang katahimikan. Lumapit din siya kay Mirela ng mag-isa. Inabutan niya ito sa guest room, nagtitimpla ng kape habang tulala sa bintana. Hindi kita huhusgahan, diretsyong sabi ni Sinag. Pero huwag mo sanang hayaang ang bata ang magbayad sa ginawa ng matatanda. Natawa ng maikli si Mirela, iyong tawang pagod at maraming nawalang lakas. Akala mo gusto ko ito? Tanong nito. 11 taon kong inalagaan si Tala na parang sarili kong dugo. Nangako akong hindi ko ilalapit sa pamilyang ito. Pero may mga pangakong hindi nagtatagal kapag ang batang pinapalaki mo, gabi-gabing nagtatanong kung bakit wala siyang kahit isang litrato ng ama niya. Kung hindi si Mariano ang ama niya, sabi ni Sinag, bakit mo hinayaang gamitin ang pangalan nito? Napahigpit ang hawak ni Mirela sa tasa. Dahil iyon ang sinabi sa akin noon. Iyon ang ipinakabaon sa akin.
At dahil may mga oras na mas gusto mong paniwalaan ang bersyong mas hindi nakakahiya, humarap ito kay Sinag, namumula ang mata. Hindi lahat ng kasinungalingan, sinisimulan ng masamang tao, minsan sinisimulan lang ng taong takot. Pero hindi iyon sapat para mapalaya si Mirela sa pananagutan. Lalong hindi sapat para pigilan ang masamang balak ng iba. Ilang araw bago ang ika-82 kaarawan ni Doña Jacinta, ang araw na nakagawian ng tipunin ang buong pamilya para sa misa, salusalo at isang maikling pahayag ng matriarka, may natanggap na sulat si Pilar na walang pirma. Sa loob nito ay kopya ng isang lumang medical abstract na nagpapakitang imposible raw na magkaanak si Mariano sa taon kung kailan ipinanganak si Tala dahil sumailalim ito sa isang matinding gamutan matapos ang aksidente sa dagat. Hindi malinaw kung totoo o peke ang papeles, pero sapat iyon para sumiklab ang galit ni Pilar. Sinugod nito si Mirela sa sala at halos masampal kung hindi pumagitna si Adrian. "Ginamit mo ang pangalan ng asawa ko," sigaw ni Pilar. "Ginamit mo ang bangkay ng ama ng anak ko." Sumigaw rin si Mirela. "At sino sa inyong lahat ang may tapang magsabi ng totoo noon? Ako ang pinili ninyong taguan." Nagkagulo na naman. At si Tala, na nakatayo sa may hagdanan, ay nanginginig na parang siya ang gustong mabura ng lahat. Nang gabing iyon, tuluyan nang bumagsak ang katawan ni Doña Jacinta. Hindi naman ito inatake ng malubha, pero tumaas ang presyon at kinailangang bantayan ni Adrian at ng isang nurse mula sa ospital. Sa silid ng matriarka, tinawag nito si Sinag ng madaling araw. "Huwag mong hayaang mauna ang yabang kaysa awa," mahinang sabi ng matanda habang hinihingal. "Mali ako noon. Maraming beses." Umiiyak si Sinag. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Napapikit si Doña Jacinta. "May mga inakala akong kayang lutasin ng pagtatago. Ang hindi ko alam, ang tinatago, tumitibay kapag dinidiliman." Bago pa siya makapagtanong pa, pumasok na ang nurse at pinahinga ulit ang matriarka. Ngunit sapat na ang narinig niyang iyon para masigurong may malalim na pagsisising nakabaon sa matandang babae. Dumating ang araw ng kaarawan ni Doña Jacinta na mabigat ang hangin kahit maaraw. Dumating ang mga kamag-anak na matagal nang nakikiusyoso sa usapin tungkol sa bata at sa mana ng bahay. Nagsuot ng puti ang mga babae, barong naman ang mga lalaki, at ang buong sala ay binihisan ng bulaklak, kandila at mga lumang retrato. Si Sinag ay tahimik lang na nagasikaso kay Tala. Sinuklayan ang buhok nito at inayos ang simpleng bestida para hindi ito magmukhang bihag sa sarili nitong kuwento. "Ate Sinag," mahinang sabi ng bata, "kapag may nagsabi po bang hindi ka bagay sa isang lugar, ibig sabihin ba noon totoo?" Pinilit ni Sinag ang ngiti sa gitna ng kirot. "Hindi," sagot niya. "Minsan, masyado lang silang takot na may puwang pala para sa taong hindi nila kayang kontrolin." Sa simula ng salusalo, pilit na maayos ang lahat. Nagmisa sa kapilya, nagdasal, nagpalakpakan pa, nang bahagya, nang magpasalamat si Adrian sa lahat ng dumalo, ngunit halatang may naghihintay sa tamang sandali. At iyon nga ang nangyari nang dalhin ni Doña Jacinta ang maliit na kahon sa gitna ng sala at sabihing gusto niyang magsalita tungkol sa hinaharap ng Casa Jacinta. Bago pa ito tuluyang makapagsimula, tumayo si Vera at malamig na ngumiti. "Bago po tayo dumako sa mana, baka dapat linawin muna natin kung sino-sino ang tunay na may dugong Valmores at sino-sino ang nagpapanggap lang," sabi niya. Ramdam ni Sinag ang panganib. "Vera, wag ngayon." "Mariing," sabi ni Adrian. Ngunit tila iyon pa ang gusto ng pinsan niya. Tinuro nito si Tala. "Ang batang iyan, maaaring hindi anak ni Tito Mariano, pero huwag din nating kalimutan na may mga taong naglalaro bilang tagapagligtas para mas mapalapit sa tiwala ni Lola." Lumapit ito at marahas na hinila si Tala sa braso. "Tayo na. Hindi ka dapat nagpapaalila sa mga taong hindi rin naman totoong kakampi mo." Doon sumigaw si Sinag at niyakap si Tala. Dumagundong ang sampal ni Vera sa pisngi niya
at iyon ang eksenang nagbukas sa kwento. Ngunit pagkatapos ng sigaw ni Doña Jacinta at pagkalat ng mga lumang retrato at papel mula sa kahon, hindi agad natapos ang gulo. Mula sa pinto ng sala, dahan-dahan pumasok si Berto, ang ama ni Sinag, kasama ang isang payat na matandang hilot na si Nanay Sioning. Hawak nito ang kupas na supot na naglalaman ng isa pang pulserang pambata, isang lumang talaan ng panganganak, at isang pirasong tela na may burdang titik na T. Hindi po ako pumunta rito para manggulo. Nanginginig, nasabi ni Nanay Sioning. Pumunta ako dahil bago ako mamatay, gusto kong itama ang hindi ko na ituwid noon. Namutla si Tia Bing. Umatras ito na parang biglang nawalan ng hangin. Isa-isang inilatag ni Nanay Sioning ang katotohanan. 11 taon na ang nakalipas, dinala raw sa kanya si Bing ng palihim, malapit ng manganak at halos hindi makahinga sa takot. Ang ama ng bata ay hindi si Mariano kundi isang musikero sa pista na si Leon, lalaking ipinagtabuyan ni Doña Jacinta nang malaman ang relasyon. Ayaw ng matriarka sa musikero dahil wala itong apelyido, lupa o kinabukasan ayon sa pamantayan nito. Nang isilang ang sanggol, umiyak si Bing at nakiusap na huwag kunin, ngunit ipinagutos ni Doña Jacinta na dalhin ang sanggol kay Mirela na nooy malapit sa pamilya at matagal nang hindi nagkakaanak. Ang kasunduan, palalakihin ni Mirela ang bata bilang sarili niya at sasabihing si Mariano ang ama kung sakaling balang araw kailanganing ipaliwanag ang pinagmulan. Mali ako, umiiyak na sabi ni Doña Jacinta habang hawak ang armrest ng wheelchair. Maling-mali. Sumabog ang iyak ni Bing. Hindi ko gustong mawala siya, sigaw nito. Kinuha mo siya sa akin. Kinuha mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang babaeng laging matalim magsalita na parang batang binawi ang sariling hininga. Napatakip ng bibig si Tala. Ngunit imbes na agad itong yakapin, nanatiling tulala si Bing para bang hindi marunong humawak ng katotohanang matagal niyang itinakwil. Si Mirela ang lumuhod sa harap ng bata at umiyak. Anak, hindi kita ipinanganak, pero minahal kita, sabi niya. At kung nagkulang ako, dahil natakot akong kapag sinabi ko ang totoo, kukunin kanila sa akin. Lumingon si Tala kay Bing, pagkatapos kay Mirela, pagkatapos kay Sinag, na tila siya lang ang sigurado. Napakasakit ng sandaling iyon. Walang batang dapat pinapipili sa pagitan ng katotohanan at taong nagpalaki sa kanya. Nagkagulo ang buong sala. Si Pilar ay napaupo, halatang nanlumo sa pagod sa mga nakaraang araw. Si Adrian ay napikit na parang may biglang nabunot na tinik sa bangkay ng ama niya, pero kasunod noon ang bagong sakit ng pagkakadiskubre sa kapatid ng tiyahin niya. Si Tio Tedo ay sumuntok sa dingding sa sobrang galit kay Vera. Alam mo ba ito? Sigaw niya. Hindi agad sumagot si Vera. Ngunit nang itulak siya ni Adrian, sumigaw rin siya pabalik. Oo, alam ko. Dahil kung hindi ko ginawa ito, napunta na naman sa inyo ang lahat. Lagi na lang si Kuya Adrian, lagi na lang si Lola at ang paborito niyang apo, lagi na lang iyong mag-asawang kunwari mabait. Nanginginig ang dibdib niya. Ako? Ano ako rito? Palamuti? Tagapalakpak sa mana ng iba? Tumahimik ang lahat. Sa wakas, lumabas ang galit na matagal niyang itinatago. At doon pa lang nila naunawaan na hindi pa ito ang pinakahuling lihim ng bahay. Hindi tumigil si Vera sa pagiyak o pagsigaw ng gabing iyon, para bang sa wakas. Pagkatapos ng maraming taon ng maayos na damit at pilit na tindig, nabiyak ang salamin na matagal niyang hinaharap. Hindi ninyo alam ang pakiramdam na lumaki sa bahay na ito na parang lagi kang may kailangang patunayan, nanginginig niyang sabi habang nakatayo sa gitna ng sala na puno ng nagkalat na retrato at basag na tiwala. Oo, alam kong si Tala ay anak ni Mama. Alam ko iyon dahil narinig ko mismo si Lola at si Mama noong 15 anyos ako. At simula noon, naisip ko na kung may isang batang pwedeng ilabas para ipaalala sa inyong lahat na hindi lang kayo ang may karapatan sa dugo ng pamilyang ito, bakit hindi ko gagawin? Tumingin siya
kay Adrian. Lagi kang maayos, laging responsable, laging minamahal. Ako, kahit anak ako ni Mama, pakiramdam ko lagi akong bisita sa sarili kong apelyido. Hindi dahilan ang sugat para mangsugat ng bata, malamig na sabi ni Sinag. Nangingilid pa ang luha sa pisngi niya mula sa sampal, pero tuwid ang boses niya. Napalingon si Vera at lalo pang tumalim ang tingin. Madali para sa'yo sabihin iyan dahil ikaw ang bagong santo sa bahay na ito, singhal niya. Pagdating mo, biglang may bagong paborito si Lola. Ikaw ang marunong magayos, ikaw ang mabait, ikaw ang dakilang tagapagligtas. Hindi mo ba naisip na may mga taong matagal nang nandito bago ka dumating? Naisip ko, sagot ni Sinag. Araw-araw, kaya nga hindi ko inagaw ang puwang ninyo. Kayo ang gustong gawing digmaan ang bahay. Bago pa lumala muli ang pagtatalo, biglang napahawak sa dibdib si Doña Jacinta at bahagyang napakiling. Agad itong nasalo ni Adrian at ni Sinag. Nagkagulo na naman ang lahat. May tumawag ng nurse. May kumuha ng gamot. May nagsara ng pinto para bigyan ng hangin ang matriarka. Inilipat siya sa silid at buong gabi siyang binantayan ni Adrian. Habang abala ang lahat, nakita ni Sinag si Tala na tahimik lang na nakaupo sa sahig ng pasilyo, yakap ang mga tuhod. Umupo siya sa tabi ng bata. Kasalanan ko po ba? Bulong ni Tala. Halos mabasag ang puso ni Sinag. Hindi. Agad niyang sagot, hinding-hindi. Kasalanan ng mga matatandang natakot sa hiya at nagkulang sa tapang. Pero bakit parang pagdating ko rito, puro gulo, dahil hindi gulo ang dala mo? Sabi ni Sinag habang hinahaplos ang buhok nito, katotohanan ang dala mo. At ang mga kasinungalingang matagal nang nabubuhay, nagwawala kapag nahahabol. 3 araw na nagpahinga si Doña Jacinta at halos hindi pinapasok ang iba sa kwarto kundi si Adrian, si Sinag at paminsan-minsan si Aling Ermi. Si Bing ay gustong pumasok pero hindi agad pinayagan ng matriarka. Hindi pa ako handang tingnan ang bunga ng sarili kong kahinaan, minsang narinig ni Sinag na sabi nito. Samantala, si Mirela ay nakikitang umiiyak sa hardin tuwing gabi. Samantalang si Tala ay mas lalong dumikit kay Sinag at paminsan-minsan kay Adrian. Sa mga tahimik na sandaling iyon, nakita ni Adrian kung gaano kalawak magmahal ang asawa niya. Isang gabi, habang sabay silang naghahanda ng lugaw para sa lola niya, bigla niya itong niyakap mula sa likod. Pasensya na kung nadamay ka sa lahat, bulong niya. Kung gusto mong umalis muna tayo. Umiling si Sinag. Hindi kita minahal para lang sa mga araw na tahimik. Humigpit ang yakap ni Adrian. Sa gitna ng pagod, natutunan nilang ang pag-aasawa ay hindi pagsang-ayon sa lahat ng oras, kundi pagpili sa iisang panig kahit parehong sugatan. Nang medyo luminaw ang pakiramdam ng matriarka, ipinatawag nito si Bing ng mag-isa. Walang nakarinig sa buong usapan, ngunit ilang oras matapos iyon, lumabas si Bing na namumugto ang mata at nanginginig ang labi. Dumiretso siya sa silid panahi kung saan naroon si Tala at si Sinag. Matagal siyang nakatayo sa pinto bago tuluyang lumapit. Tala, mahinang sabi niya, halos hindi marinig. Tumingin ang bata, alanganing tumayo. Ako. Naputol ang boses ni Bing. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang yabang nito at lumitaw ang isang inang ninakawan ng pagkakataon. Ako ang nagsilang sayo. Tumahimik si Tala, pero si tita si mama. Si Mirela ang nagpalaki sayo. Mabilis na sabi ni Bing, naluluha. At hindi ko siya aagawan noon o ngayon. Hindi ko alam kung paano ako tatawaging nanay kung hindi naman ako naging ina sayo. Umiyak si Tala, hindi nang masiglang luha ng pagkakatagpo kundi ng luhang hindi alam kung saan papanig. Lumapit si Mirela na naroon pala sa likuran. Saglit nagkatitigan ang dalawang babae na magkaiba ang naging papel sa buhay ng isang bata. Sa huli, si Mirela ang unang nagsalita. Hindi ko siya ibabalik na parang gamit, aniya. Anak ko siya sa puso, pero hindi ko rin ipagkakait ang totoo. Humagulhol si Bing at lumuhod sa harap nilang dalawa. Walang kaayusang agad na buo,
ngunit nagsimula ang unang tapat na pagamin. Akala ni Sinag doon na luluwag na ang bahay. Mali siya. Kinabukasan, nawala si Vera. Hindi siya sumagot sa tawag at wala rin sa kwarto niya ang ilan sa mga gamit at lumang kahon ng pamilya. Nabahala si Adrian nang mapansin din nilang wala ang maliit na susi ng aparador ni Doña Jacinta kung saan nakalagay ang mga papeles ng Arian at ang selyadong sulat na balak sana nitong buksan sa harap ng pamilya matapos ang kaarawan. Hindi niya gagawin iyon, sabi ni Bing, ngunit halatang hindi na rin sigurado ang sarili. Alam mo ang ginawa niya kay Tala, malamig na sagot ni Adrian. Kaya niyang gumawa ng mas malala kung desperada siya. Natagpuan nila si Vera sa lumang bahay, pahingahan sa dulong bahagi ng bakuran, iyong halos hindi na ginagamit at dating silid ng nakababatang kapatid ni Doña Jacinta. Hawak niya ang isang metal box at nakaupo siya sa madilim na sulok na parang batang nawalan ng daan. Nang pumasok sina Adrian, Sinag at Bing, agad siyang tumayo. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya. "Hindi ninyo alam ang totoo." Nanginginig si Bing. "Ano pa ang hindi namin alam, Vera?" Napatawa si Vera nang wala sa hulog. "Na hindi pala ako sapat kahit kailan, kahit sarili kong pinagmulan hindi ninyo sinabi sa akin." Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at inilabas ang isang lumang sulat, may pirma ni Doña Jacinta. "Nabasa ko ito noon pa," sabi niya. "At dito ko nalaman kung bakit. Kahit anak mo ako, Ma, parang lagi akong may kulang." Kinuha ni Bing ang papel at halos mabitawan sa panginginig. Sa tulong ni Sinag, nabasa rin nila ang laman. Isinulat iyon ni Doña Jacinta para sana sa araw na magtanong na si Vera tungkol sa kanyang kapanganakan. Ayon sa sulat, hindi si Bing ang nagluwal kay Vera. Anak pala ito ng bunsong kapatid ni Doña Jacinta na si Rosenda, isang babaeng umibig sa lalaking may asawa at namatay sa panganganak. Upang iligtas ang sanggol sa tsismis at kahihiyan, inuwi ito ni Doña Jacinta at pinalaking anak ni Bing na noon ay kabataang kakapasok pa lang sa kolehiyo. Ibig sabihin, si Vera ay hindi anak ni Bing, kundi pamangkin nitong pinalaking kapatid. Dugo pa rin siya ng pamilya, ngunit buong buhay niyang inakala na anak siya ni Bing at marahil nadama niya ng matagal ang kakaibang distansyang hindi niya maipaliwanag. Naupo si Bing at tuluyang napaiyak. "Hindi ko ginustong magsinungaling sa'yo," sabi niya kay Vera. 19 lang ako noon. Sabi ni Mama, ito ang pinakamabuting paraan para iligtas ang sanggol at ang pangalan ng pamilya. Tinanggap kita. Minahal kita sa abot ng kaya ko. Nanginginig si Vera. "Pero bakit lagi kong nararamdamang may pader?" "Dahil may pader akong hindi ko alam kung paano gibain," sagot ni Bing. "Dahil bawat beses na titingnan kita, naaalala ko si Rosenda at ang galit ko kay Mama sa ginawa niya sa aming lahat." Napaupo si Vera sa sahig, tuluyang gumuho. Sa unang pagkakataon, ang matalim at palaban na babae ay mistulang batang gustong itanong kung may puwang ba siya sa bahay na iyon. Ngunit kasabay ng awa ay ang bigat ng mga ginawa niya kay Tala at sa buong pamilya. "Ang ginagawa mong paghihiganti ay ipinasa mo sa batang wala ring kinalaman," sabi ni Adrian. "Kung nasaktan ka, dapat kinumpronta mo kami. Hindi iyong ginamit mo ang isang bata at ang alaala ng patay kong ama." Umiiyak na sumagot si Vera. "Ayokong ako na naman ang mukhang may problema. Pagod na akong maging babaeng may kailangang intindihin ang sarili niyang puwang. Lahat tayo may sugat," mariing sabi ni Sinag, "pero hindi lahat tayo piniling manakit." Nilapitan niya si Vera at marahang inabot ang kamay nito. "Hindi ko alam kung gaano katagal bago ka patawarin ng lahat. Pero kung gusto mong huminto." Dito nagsisimula iyon sa pagtigil sa pagsisinungaling sa sarili mong takot. Binalik nila ang kahon at ang mga susi kay Doña Jacinta. Hindi na nito pinagalitan si Vera ng malala. Marahil dahil pagod na ito. Marahil dahil alam nitong malaki ang bahagi nito sa pagkakagulo ng mga apo. Sa halip, hiningi nitong ipunin muli ang buong pamilya. Sa loob ng 3 araw,
kasama sina Mirela at Tala. Panahon ng buksan ang sulat na matagal kong kinakatakutan, sabi nito. At kung may matitira mang sama ng loob pagkatapos, mas pipiliin kong makita iyon ng buhay ako kaysa dalhin niyo sa puntod ko ang mga tanong. Sa mga araw na naghihintay sila, kakaibang katahimikan ang bumalot sa Casa Jacinta. Si Bing ay unti-unti lumalapit kay Tala hindi bilang nanay na biglang may karapatan, kundi bilang babaeng natutong humingi ng pahintulot sa batang nasaktan ng kanyang katahimikan. Minsan ay sasamahan niya itong kumain, minsan ay magtatanong kung pwede ba niyang itali ang buhok nito. Si Mirela naman ay hindi na nagmamatigas. Kinakausap niya si Bing ng harapan tungkol sa mga takot at pagkukulang nila. Si Vera ay halos hindi lumalabas sa kwarto, at kapag lumalabas man, nakayuko na. Hindi iyon sapat na kabayaran sa lahat, pero malinaw na unti-unti nabibitawan ang mga maskarang matagal na nilang suot. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Sinag ang patuloy na nagdurugtong sa maliliit na puwang. Isang tasang tsaa para sa umiiyak, isang mahinahong salita sa galit, isang kumot sa batang nilalamig, isang tinging nagsasabing pwedeng magsimula ulit kung may tapang umamin. Hindi niya hinihingi ang papel na iyon. Pero marahil, dahil hindi niya hinihingi, siya ang kusang napupunta sa gitna ng mga taong gusto nang makalimot kung paano magtiwala. Dumating ang gabing muling tinipon ni Doña Jacinta ang buong pamilya sa sala, ngunit iba na ang timpla kumpara sa magulong kaarawan. Wala nang engranding dekorasyon, wala nang maraming bisita, at wala nang maingay na musika mula sa labas. Ang naroon lang ay ang pinakamasasaktan at pinakakailangang makarinig. Sina Adrian at Sinag, si Pilar, si Bing, si Tedo, si Vera, si Mirela, si Tala, si Aling Ermi, si Berto at ang abogado ng pamilya. Umuulan ng marahan sa labas at sa bawat patak sa bubong parang isa-isa ring binibilang ang mga kasalanang dapat ng pangalanan. Nasa wheelchair si Doña Jacinta, ngunit mas malinaw ang tinig niya kaysa inasahan ng lahat. Buong buhay ko. Panimula niya. Akala ko ang trabaho ng isang ina ay iligtas ang pangalan ng pamilya sa kahihiyan. Hindi ko namalayang sa sobrang pag-iingat ko sa apelyido, ako mismo ang gumupit sa mga anak at apo ko. Walang umimik, tila ayaw makasagabal ng hininga sa bigat ng bawat salita. Itinago ko si Vera sa maling kwento. Kinuha ko si Tala mula sa bisig ng ina niya. Pinayagan kong gamitin ang pangalan ni Mariano para lagyan ng takip ang sarili kong takot. At ilang taon kong hinusgahan ang mga taong akala ko'y hindi sapat para sa pamilya, gayong ako ang paulit-ulit na nagpapatunay na hindi sapat ang dugo kapag wala kang tapang magmahal. Umiiyak na si Bing bago pa man tapusin ng matriarka ang pangungusap. Si Vera naman ay nakaupo lang, hawak ang laylayan ng bestida na parang takot mawala sa upuan kapag bumitaw. Tumingin si Doña Jacinta kay Sinag. At ikaw, sabi nito, ikaw ang ipinakita ng Diyos sa akin para ipahiya ang mga pamantayang matagal kong pinanghawakan. Wala kang apeliidong ipanlaban dito. Wala kang kayamanang ipangtatapat sa mga anak ko. Pero noong dumating ang batang hindi alam ng lahat kung saan ilalagay, hindi mo tinanong kung sino ang ama, kung kanino babagsak ang mana, o kung ano ang iisipin ng mga tao. Kinalong mo lang siya, napaluha si Sinag, at mabilis umiling. Ginawa ko lang po ang dapat, iyan ang hindi namin nagawa. Sagot ng matriarka. Pagkatapos noon, ipinabukas ni Doña Jacinta sa abogado ang selyadong sulat at testamento. Hindi nito ipinamana ang Casa Jacinta sa iisang tao bilang ganap na mayari sa paraang inaasahan ng lahat. Sa halip, nilinaw nitong ang bahay, kapilya at hardin ay mananatiling isang buo at hindi maaaring ipagbili o hati-hatiin sa loob ng maraming taon. Ang pangangalaga at pangunahing pagdedesisyon ay ipaubaya kina Adrian at Sinag bilang mag-asawang pinakamarunong magbukas ng pinto sa mga ayaw paupuin ng iba, ngunit may malinaw na kondisyon. Hindi maaaring paalisin o pagkaitan ng karapatang bumisita
at manuluyan ang sinumang kadugo ng pamilya, kabilang si Tala at si Vera, hanggat hindi sila nagdadala ng kapahamakan sa iba. May hiwalay ding pondo para sa pag-aaral ni Tala at para sa kapakanan ni Mirela, hindi bilang kabayaran sa katahimikan, kundi bilang pagkilala sa mga taong ginawang sisidlan ng lihim ng pamilya. Kay Bing, iniwan ang lumang silid ng pananahi ng lola niya at lahat ng gamit na kaugnay ng mga lumang recipe at pista upang may maibalik sa inang natutong mawalan. Kay Vera, iniwan ang mga sulat at retrato ni Rosenda, pati ang lumang piano sa musikahan upang makilala niya ang babaeng unang nagmahal sa kanya bago pa siya inilihim sa mundo. Pagkabasa pa lang ng huling talata, humagulhol si Vera. Hindi dahil siya ang naging pangunahing tagapagmana, kundi dahil sa unang pagkakataon may nagbigay sa kanya hindi ng papel sa gulo, kundi ng pinagmulan. Si Bing ay hindi agad lumapit, ngunit si Tala ang unang tumayo at lumakad sa gitna ng sala. Tumigil siya sa harap ni Vera, saka marahang nagsalita. Pareho pala tayong hindi agad nasabihan ng totoo. Napatakip ng bibig si Vera at tumango. Sa isang iglap, nakita ni Sinag ang dalawang batang babae, isang tunay na bata at isang matandang batang lumaki ng maraming kulang na parehong biktima ng matatandang natakot sa hiya. Hindi nila agad niyakap ang isa't isa, hindi ganoong kadali sa totoong buhay. Ngunit walang paglayo at iyon pa lang ay simula na. Ilang linggo matapos basahin ang testamento, bumagal ang katawan ni Doña Jacinta. Para bang nang mailabas na niya ang mga katotohanang matagal niyang kinikimkim, wala nang natira sa kanya kundi pagod. Mas madalas na siyang mamahinga sa veranda, nakatingin sa hardin at sa mga taong dati madalas niyang utusan, pero ngayon ay mas pinipili na lang niyang panoorin. Isang hapon, humingi siya kay Sinag ng suklay at pinasuklayan ang buhok habang dinadapuan ng huling liwanag ang kanilang mukha. Hindi pala mahirap aminin na mali ka, sabi ng matriarka ng mahina. Mas mahirap yung aabutin ka ng katandaan na hindi mo man lang sinubukan. Hinaplos niya ang kamay ni Sinag. Kapag nawala ako, huwag mong gawing museo ang bahay, gawin mong bahay pa rin. Hayaan mong may magaway, may magpatawad, may bumalik, may umiyak sa hapag. Ang pinakamasamang mangyayari sa tahanan ay hindi ang gulo, kundi ang katahimikang wala nang bumabalik. Makalipas ang 3 araw, pumanaw si Doña Jacinta sa pagtulog, tahimik, habang bukas ang bintana at naamoy pa marahil ang dama de noche sa hardin. Ang balitang iyon ay parang dahan-dahan na putol ang isang lumang kampana sa dibdib ng lahat. Nagdaos sila ng lamay sa mismong sala ng Casa Jacinta, kung saan minsan din nagsabog ng sindak at lihim ang matriarka. Ngayon, nasa gitna naman niya ang kanyang kabaong, napapalibutan ng mga bulaklak at mga retratong nagpapaalala na bago siya naging matigas, naging bata rin siyang may mga pangarap at takot. Sa unang gabi ng lamay, akala ni Sinag ay muling magbabalik ang lahat ng lumang ingay, ang bulungan sa mana, ang sumbatan, ang tahimik na kampihan. May ilan pa ring kamag-anak na bumubulong, pero hindi na sila ang sentro. Sa halip, natagpuan niya ang sarili sa kusina kasama si Bing at si Mirela na magkasamang naghihiwa ng prutas para sa mga bisita. Hindi pa rin lubos ang ginhawa sa pagitan nila, ngunit may mabagal ng pag-aayos. Sa sala naman, nagtuturo si Adrian kay Tala kung paano magsindi ng kandila nang hindi natutuluan ang sahig, habang si Vera ay tahimik na nag-aayos ng mga lumang awit sa piano para sa huling gabi ng nobena. Tumingin si Sinag sa eksenang iyon at napaisip. Marahil ito ang ibig sabihin ng tagpi, hindi ibinabalik sa dati, kundi pinapanatiling buo kahit may bakas ng pagkasira. Ngunit hindi melodrama ang buhay kung walang huling pagsubok. Sa 3 gabi ng lamay, dumating ang isang malayong kamag-anak na si Tito Lauro at lantaran niyang kinuwestiyon ang testamento ni Doña Jacinta. Ayon sa kanya, hindi raw makatarungan na mapunta kina Adrian at Sinag ang pangangalaga ng bahay, gayong mas matagal daw sa pamilya ang ibang kadugo. Nagsimula na namang umingay ang sala. Muling naramdaman ni Sinag ang lumang panginginig ng pagiging hindi sapat sa paningin ng iba.
Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Vera ang tumayo. Sapat na, malamig nitong sabi sa harap ng lahat. Kung magrereklamo kayo, doon kayo sa puntod ni Lola. Pero habang nasa bahay na ito kayo, hindi ninyo muling gagawing laruan ang mga sugat namin para lang sa pagkainggit ninyo. Nagulat ang lahat, lalo na si Bing, at para malinaw, dagdag ni Vera, kung ang usapan ay kadugo, mas marami pa akong dahilan para magkalat, pero pinili kong huminto. Sana kayo rin. Hindi man iyon lubos na kabutihan, iyon ang unang pagkakataong ginamit ni Vera ang tapang niya para sa proteksyon. Hindi panggulo, lumipas ang 9 na araw ng lamay at libing, at matapos maihatid si Doña Jacinta sa puntod sa tabi ng kapilya, unti-unti nagiba ang timpla ng bahay. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga umagang hindi pinapansin ni Bing si Mirella dahil sumasakit ang hiya sa bawat paalala. May mga gabing ayaw pa ring tawaging mama ni Tala si Bing, at may mga araw namang ayaw pa ring kumain ni Vera sa iisang mesa dahil hindi pa niya kayang harapin ang pagkalito sa sariling pinagmulan. Minsan ding naiinis si Pilar kapag nakikitang mas maraming opinyon si Sinag sa mga desisyon sa bahay kaysa dati. Pero sa kabila ng mga bitak na iyon, may malinaw na pagkakaiba. Wala nang nagpapanggap na walang sugat. At dahil doon, mas nagiging posible ang tunay na paghilom. Isang umaga, inabutan ni Sinag si Bing sa lumang silid panahi, hawak ang isang maliit na bestidang minsang itinabi ni Doña Jacinta. Hindi ko alam kung paano magsimula kay Tala, mahina nitong sabi. Hindi ako marunong sa mga batang hindi ko pinalaki. Lumapit si Sinag at inabot ang bestida. Magsimula ka po sa totoo, sabi niya. Hindi sa maganda, sa totoo. Tumango si Bing. Kinahapunan ding iyon. Inaya niya si Tala sa hardin at inamin na hindi niya alam kung karapat-dapat siyang tawaging ina, pero gusto niyang matutong maging isa kahit huli na. Hindi agad sumagot si Tala. Sa halip, iniabot niya ang kamay at doon lang umiyak ng tahimik si Bing. Hawak-hawak ang maliit na palad na minsan niyang nawalang-walang laban. Samantala, si Vera ay nagsimulang tumugtog muli sa lumang piano ni Rosenda. Minsan, sumasabay si Tio Tedo sa mahinang pag-awit. Minsan, si Tala ang nakikinig. Minsan, si Adrian, at Sinaglang ang nakatayo sa may pintuan. Hindi pa rin agad nabura ang pait sa pagitan niya at ng iba, ngunit unti-unti niyang pinatutunayan na kaya niyang mabuhay nang hindi laging may binubuksang sugat. Isang gabi, nilapitan niya si Sinag sa veranda. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, sabi niya. Hindi agad, tapat na sagot ni Sinag, pero hindi ko rin gustong habang buhay kang manatili sa bersyon ng sarili mong ginawa ng takot. Napangiti si Vera ng mapait. Ikaw talaga. Nakakainis ka sa bait. Hindi ako bait-baitan, sabi ni Sinag. Pagod lang akong makita ang mga batang nadadamay sa yabang ng matatanda. Pareho silang natawa ng bahagya, at sa simpleng tawang iyon may pirasong yelo na natunaw. Ilang buwan matapos ang libing, muling nabuhay ang Casa Jacinta sa ibang paraan. Ang kapilya ay hindi na lang lugar ng formal na misa, kundi naging espasyo ng maliliit na pagdiriwang at tahimik na dasal ng mga taong gustong huminga. Ang silid panahi ay ginawang maliit na workshop ni Sinag kung saan tinuturuan niya si Tala at ilang babae mula sa barangay ng basic restoration at pananahi. Ang lumang musikahan naman ay inalagaan ni Vera na ngayoy nagtuturo ng piano sa mga bata tuwing Sabado. Si Adrian ay nagpatuloy sa konsultasyon para sa mga batang pasyente at sa tulong ni Pilar na sa wakas ay natutong humakbang pababa mula sa pedestal ng sariling takot. Nagkaroon sila ng regular na outreach sa Karatig Bayan. Si Bing ay madalas nang makita sa kusina, hindi na para magutos kundi para matutong magluto ng ilan sa mga recipe ni Doña Jacinta kasama si Mirella, na ngayon ay malaya ng tawanan ang mga lumang utos ng matriarka kahit may kurot pa rin sa alaala. At si Sinag, nanatili siyang tulad ng dati, hindi naging reyna, hindi naging santo, hindi rin naging babaeng kailangang manalo sa lahat.
Pero sa bawat araw na nagbubukas siya ng bintana ng Casa Jacinta para pumasok ang liwanag, naiintindihan niyang may mga tahanang hindi mo minamana dahil sa dugo, kundi dahil may lakas ka ng loob manatili kapag lahat ng iba ay gustong tumalikod. Isang dapit hapon, habang sabay nilang pinapanood ni Adrian si Tala at si Vera na nagtatawanan sa hardin kasama si Bing at si Mirela, marahang hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Akala ko noon, ang ipapamana sa akin ng pamilya ko ay bigat, sabi nito. Hindi ko inakalang sa dulo, tahanan pala. Napangiti si Sinag at sumandal sa balikat niya. Hindi naman nawala ang bigat, biro niya. Natuto lang tayong buhatin nang hindi naguunahan manulak. Natawa si Adrian, pagkatapos ay marahang hinalikan ang noo niya. Sa loob ng bahay, narinig nila ang kampana ng kapilya na hinampas ni Tala, sinundan ng bahagyang saway ni Bing at tawa ni Vera. Hindi iyon perpektong himig, ngunit totoo. At sa pamilyang ito, ang totoo, ang pinakamatagal hinintay. Kung may natutunan ang Casa Jacinta mula sa lahat ng pinagdaanan nito, iyon ay ito. Ang dugong itinitago ay hindi nawawala. Umiikot lang ito sa mga kwartong ayaw mong buksan hanggang may isang taong may tapang ilawan ng dilim. At kapag nangyari iyon, may dalawang pagpipilian ang pamilya, ipagpatuloy ang pagkakawatak o sa wakas ay umupo sa iisang mesa at tanggapin na ang tahanan ay hindi sinusukat sa linis ng apelido, kundi sa lawak ng pusong handang magsabi, may upuan ka rito, kahit huli ka nang dumating, kahit hindi ka namin kayang maintindihan agad, kahit matagal ka naming itinanggi. Sa gabing iyon, habang umiilaw ang mga bintana ng Casa Jacinta at dahan-dahan pumapailan lang ang amoy ng tsokolate at pandesal mula sa kusina, alam ni Sinag na hindi man naibalik ang mga taon ng kasinungalingan, may mas mahalagang naisalba, ang pagkakataon ng isang pamilya na magsimulang muli ng walang tinatago.